Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life. Sa video na ito, itatalakay natin ang tekstong procedural. Pero bago iyon, tayo ay magbalik tanaw muna sa ating natalakay noong nakaraan, ang tekstong naratibo. Ang tekstong naratibo ay nagmula sa salitang Latin na textus na nangangahulugang ikinudkod o pinagbuklod at salitang Latin na narrare na ang ibig sabihin ay magkwento o magkwento ng mga pangyayari. Ito ay naglalaman ng mahahalagang elemento tulad ng tauhan, tagpuan at banghay. Ang tekstong naratibo ay pagsasalaysay o pagkukwento ng mga pangyayari sa isang tao o mga tauhan, nangyari sa isang lugar at panahon o sa isang tagpuan na may maayos na pagkasunod-sunod mula sa simula hanggang katapusan. Ngayon, naaalala niyo pa ba ang mga uri ng tekstong naratibo? Ito ay maikling kwento, nobela, kwentong bayan, mitolohiya at alamar. Ang ating word of the day ay yugto. Ang yugto ay isang proseso o pag-unlad ng isang buhay ng tao o lugar. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa sa proseso ng iyong buhay dahil darating ang oras at panahon na para sa atin at tayo ay uunlad din. Lagi nating tandaan, sa bawat yugto ng buhay, mayroong pagkakataon upang lumago at magtagumpay. Batid mo bang lahat ng bagay ay dumadaan sa proseso? Na sa bawat yugto ng ating buhay, ang paglalakbay natin ay isang serye ng hakbang, isang proseso na nagdadala ng bagong karanasan at kaalaman. Tulad ng paggawa ng masarap na sorbetes, pagpapalago ng halaman, pagsusolve sa sipnayan o matematika, ang pagbuo ng sanggol sa sinapupunan, at ang paglikha ng mga makabagong teknolohiya. Ang mga ito ay nagpapakita ng prosedural na pag-unlad ng mga bagay na sa simula ay misteryoso, kakaiba at kung minsan ay hindi ka panipatiwala. Ngunit sa pamamagitan ng pagsusuri, pag-unawa at pagsunod sa mga hakbang, ito ay nagiging malinaw at naiintindihan natin ang mga ito tungo sa tagumpay at karagdagang kaalaman. Kaya naman, gaano nga ba kahalaga ang pagsunod sa tamang proseso upang makamtan ang ninanais na resulta? Ngunit bago tayo magpatuloy, heto muna ang mga kasanayang pagpagkatuto. Una, malaman kung ano ang tekstong prosedural. Pangalawa, maunawaan ang kahalagahan at layunin ng tekstong prosedural. Pangatlo, malaman ang mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng tekstong prosedural. At pang-apat, nakasusulat ng ilang halimbawa ng tekstong prosedural. Ano nga ba ang kahulugan ng tekstong procedural? Ang tekstong procedural ay isang anyo ng pagsulat na naglalaman ng mga hakbang o instruksyon upang gabayan ang mambabasa sa pagsasagawa ng isang partikular na gawain, proseso o aktibidad. Etimolohiya ng tekstong procedural. Ang salitang procedural o procedure sa salitang Ingles na nagmula sa Latin na procedere na nangangahulugang pumunta, patungo, magpatuloy o tumugo. Ang kahalagahan ng tekstong procedural. Ang pagsulat ng tekstong procedural ay mahalaga sapagkat nagbibigay ito ng sistematikong gabay o hakbang-hakbang ng proseso sa paggawa ng isang bagay. Ito ay nakakatulong sa mga mambabasa na maintindihan at maisagawa ang mga gawain o proseso ng maayos at epektibo. Bukod dito, nagpapadali rin ito ng komunikasyon sa pamamagitan ng nagbibigay at tumatanggap ng mga impormasyon. Layunin ng tekstong prosedural. Ang layunin ng tekstong prosedural ay magbigay ng maayos at sunod-sunod ng hakbang direksyon. Kasama na ang kaukulang impormasyon upang matulungan natin ang mga mambabasa na matagumpay na maisagawa ang mga gawain ng ligtas at naayon sa tamang paraan. Isa pang layunin ng tekstong prosedural ay maggabay sa pagtuturo o paglalarawan ng isang proseso o ng isang gawain ng maayos at maliwanag. Ang layuning ito ay naglalayong mapadali ang pag-unawa ng mga mambabasa at tiyakin kung nasusunod ang mga hakbang ng wasto. Uri ng tekstong prosedural. Una, paraan
pagluto o recipes. Ito ay nagbibigay ng panuto sa mga mamabasa kung paano magluto. Sa paraan ng pagluluto, kailangan ay malinaw ang pagkakagawa ng mga pangungusap at maaring ito ay magpakita rin ng mga larawan. Halimbawa, pagluluto ng isang pancake, pagluluto ng adobo, o pagluluto ng spaghetti at marami pang iba. Dalawa, panuntunan sa mga laro. Ito ay nagbibigay sa mga manlalaro ng gabay na dapat nilang sundin. Halimbawa, panuntunan sa mga paglalaro ng chess o panuntunan sa paglalaro ng patintero. Ikatlo, mga eksperimento. Sa mga eksperimento, tumutuklas tayo ng mga bagay na hindi pa natin alam. Karaniwang nagsasagawa ng eksperimento sa siyensya, kaya naman kailangang maisulat ito sa madaling naiintindihan na lingwahe para matiyak ang kaligasan ng magsasagawa ng gawain. Pagbibigay ng direksyon. Mahalagang magbigay tayo ng malinaw na direksyon para makarating sa nais na destinasyong tatahakin. Halimbawa, mga direksyon sa mapa o mga direksyon sa mga kalsada. Ano nga ba ang mga pamamaraan o mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng tekstong prosedural? Una, pumili ng layunin. Ano ang layunin ng gawain na iyong ipapakita? Pangalawa, identipakahin ang mga target audience. Sino-sino ang iyong target na mambabasa? Dapat mo itong isulat sa paraang mauunawaan ng iyong target audience. Pangatlo, magsimula ng maayos. Ang unang bahagi ay dapat nakakatulong sa mambabasa na maunawaan ang layunin nito. Maaari itong isang maikli, kapanipaniwala at kaakit-akit na introduksyon. Pang-apat, simple at kasalukuyang pananalita. Mahalagang gumamit lamang ng simple at pangkasalukuyang pananalita upang mapadali ang pag-unawa ng mga mambabasa. Pang-lima, tumutok sa pangkalahatan. Ituon ang atensyon sa pangkalahatan kaysa sa sarili. Halimbawa, gamitin ang una, kunin mo, imbes na una, kunin ko. Ika-anim na pamamaraan, gumamit ng kilos na salita. Mga salitang tumutukoy sa isang kilos o gawa o verb in English tulad ng putulin, bumangon, kumain at iba pa. Ikapitong pamamaraan, paggamit ng cohesive devices. Mga salitang nag-uugnay sa mga parirala at mga pangungusap tulad ng mga salitang gayunpaman, subalit, pagkatapos, una at iba pa. Ikawalong pamamaraan, detalyadong ayos ng pamamaraan. Ayusin ng maayos ang mga hakbang para mas maintindihan ng malinaw. Tiyakin na sunod-sunod at maayos ang bawat bahagi ng proseso. Panghuli, paglalarawan ng mga bagay. Magdagdag ng mas detalyadong paglalarawan ng mga bagay tulad ng hugis, laki, kulay at dami. Ito ay nagbibigay ng mas malinaw na ideya sa mga mambabasa at nagpapadali sa kanilang paggawa ng mga hakbang. Naglalaman ng tekstong prosedural. Una, layunin o target ng output. Nilalaman ng bahagi nito kung ano ang kalabasan ng proyekto ng procedure. Maaring ilarawan ang mga tiyak na katangian ng isang bagay kung susundin ang gabay. Pangalawa, kagamitan. Nakaloob ito ang mga kasangkapan at kagamitan na kailangan upang makumpleto ang isasagawang proyekto. Pangatlo, metodo. Ito ay serye ng hakbang na isasagawa upang mabuo ang proyekto. At ikaapat naman ay evaluasyon. Naglalaman ng mga pamaraan kung paano masusukat ang tagumpay ng procedure na isinagawa. Mga katangian ng tekstong prosedural. Una, gumamit ng pandiwa. Pangalawa, naglalahad kung paano gawin ang isang gawain. Pangatlo,
Ang focus ay proseso. At pang-apat ay nagpapaliwanag kung paano ginawa ang isang bagay o gawain. At ang panghuli ay maaring gumamit ng larawan. Heto ang mga halimbawa ng tekstong prosedural. Una, recipe ng kare-kare. Pangalawa, paggawa ng parol. At pangatlo, pagtarintas ng buhok. Their way. First, add volume to the top if you have flat hair like mine. Take the hair on both sides to create a half-up hairstyle. Use your favorite hair cloth to secure it in place. Ngayong tapos na ang pagtatalakay namin sa tekstong prosedural, subukan naman natin kung talagang naunawaan ninyo ang aming tinalakay. Meron kaming hinandang pagsusulit para sa inyo at kailangan itong sagutan sa loob lamang ng 1 minuto. Tapos na ang 1 minuto. Nasagutan niyo kaya ng tama ang bawat tanong? Malalaman natin yan sa muling pagkikita natin. Dito na magtatapos ang video namin. Sana ay marami kayong natutunan o naunawaan sa talakayan namin tungkol sa tekstong prosedural. Hanggang sa muli, kami ang ika-4 na pangkat na nag-iiwan ng mga katagang. Isang hamon sa kalakaran ng makabagong umunawa, sumulat at sumunod sa prosesong tumapat nila. Maraming salamat.